Bibi Sara, bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, ito, hindi ito sa akin. Kaya ano ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan kasi threat ka sa lahat ng gusto ng magpresidente. Hindi lang Martin Romualdez, hindi lang kung sino pa ng mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan. Matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, baguhin ko na lang ang constitution. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote eh. Yun yung pinaka-problema natin. Yan talaga yung plano. Kaya buti pong bababayaan ng Pilipinas. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon, kung iiwanan nyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Sana na nga lahat tayong mga Pilipino, magkaisa na tayo, magwelga na tayo, katalsikin na natin yung presidente. Yes, tama. Bibi Sara, magandang hapon po. Si Dr. Maniti po, lead convener ng MySoul. Gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako paggabi nung magmura kayo. Yung pagsambayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangag. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi niyo talaga ako naririnig magmura. Yes, yes. Because last night was an exasperation. Ma'am, di naman po masagwa yung radio eh. Kaya Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Eh maganda ang nagmumura, may karapatan. Mumura. May malalim na dahilan. Kasi nire-representa po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed ng masyado sa gobyerno ito. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami ho yung nagmumura talaga. Yes. Meron 2 million, Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nagpusifut ba atras abante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan namin matapos siya, yun yung sinabi ko kay Atty. Lopez. Sabi ko, i-endure mo lang, matatapos din yan. Baka pag hinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, siya, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho, multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin, very good working relationship namin. Meron kaming magandang division of labor.
trabaho. Politika sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, balik mo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay, sa bahay ng nanay niya kasi doon siya masaya. Follow up lang po. Kasi yung nabalita namin magdedemanda si Pangulong Duterte kay Trillanes, tuwan-tuwa po kami. Baka gusto nyo rin kami pasayahin. Demanda niya naman yung liderato ng Kongreso. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami na magkaroon ng action. Sabi nga ng Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na, tapos mahina na yung tuhod kung nakikita nyo, na natural sa mga may edad, mahina. Ang dinagdag kayo, ma'am. Hindi pa halata. Kasi ang tagal mo na nakatayo dyan. At isa andito kayo, Sabi niyo po lalaban kasi sa mga nangyayari, until 2028 pa po yan. Kami po, bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2028. Alam nyo, Kasi hindi talaga, araw-araw po ang mga balita kung makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, mga kidnappings ng mga nakikita po bata. natin sa Kongreso mismo, convicted, pakukulong sa mga. Di ba po, parang iba na po talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya kami po nag-uusap na hanggang kailan tayo maghilong tayo mga tao, tayo mahihirap. Lalo na tayong pinahihirapan ng gobyerno dito. dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata, tayo na Question po ako, ma'am. bibig. Last question. VP, ano po? Kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag ng presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo, nagkaroon po ng mga settlement agreement. Ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa bansa natin? Hindi ako tao na nagpapa-arrange. Hindi ako. Yes! Alam nyo, ang ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako. Tinetreten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is offeran ako ng pera. Paano nila ako offeran ng pera? Hindi nga nabibili ng pera. Ang mga ko. Diba? So, anong arelyo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nung nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi lagi at lagi kang nagkalaban. Oo, mahirap talaga maging politiko. Kaya hindi kakayanin lang Ma'am, naman ayaw kong magpolitiko. Tulong tayo. Pero unfortunately, hindi siya nabibili ng pera na magsasabi ka lang nabibilhin ko na ayaw ko maging politiko.
Sa inyo lang namin nakita yung totoong paglilingkod, pagmamahal. Yes. Kaya kapit, Totoo yan. BP. Kaya mahal kayo ng tao, Strong ka pero kayang-kaya mo yan, BP, dahil kailangan ka po ng mamamayang Pilipino. Ano na po siguro ma'am ang magiging next move na po natin with all of the turn of events na balak nga po nila na idala nga po si Atty. Lopez po sa Women's Correctional Facility. Ano na po siguro ang next na po natin na gagawin ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is, inaano namin lahat ng kung ano yung requirements ng doktor, lahat doon ng test na gusto nilang gawin, ginagawa nila ngayon sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Atty. Lopez, and then initially sa kanya is gusto niya talaga gawa ng paraan or ng reklamo man lang, kahit reklamo at the very least a complaint to somewhere na makikinig na wala talagang tumulong sa amin. Okay. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan si Atty. Lopez. Kasi nga hindi namin na alam kung nahimatay lang ba siya, it's a heart attack, hindi na namin alam. So, hinihingi na kami talaga ng tulong. Wala talagang tumulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone. Yung dalawang cellphone. Hindi pa ako threatened doon na magpa-file ako ng robbery. Hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang panlilin lang. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nakausap si Nicole na tinanong ko siya, ito ba yung cellphone mo o cellphone ni Laika? Kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun, bakit mo pa kami linlangin na magbibigay ka ng workers? Diba? Bakit mo kami gaganunin? Kasi di ba nag-aalala tayo pare-pareho. Baka tumatulog sa dating kinulong pa sa si Benigno Aquino dati. Yung doktor ho ba natin ho dyan, talagang doktor ho natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, madali naman si Atty. Lopez. Sana po, pabantayan din po si Atty. Lopez. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, katulad ngayon bago ako bumaba, nakatulog ako ginising lang ako kasi madami daw nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bantayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika, yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doktor kung ano gagawin, ganito ganyan. So, tulungan ninyo ako na bantayan siya. Yes, ma'am. Well, yun lang naman yung hinihingi. Final comment na lang po siguro po on House Speaker po Martin Romualdez and everything that happened and the turn of events po with the congressman. With what happened nga po na ipapadetain nga po sana si Atty. Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po ma'am sa mga congressman po. Naka-detain naman siya kahapon hanggang ngayon. Naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, diba? Kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday. At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang ang makakasagot yan. Kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So ma'am, do you think po that this is a ploy po for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressman so that they will be able to win po? Well, I don't know how you will win with
persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not one, not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na. Nangangailangan lang kami kasi election. So, I think kailangan natin magpahinga lahat. It was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog kasi nagising kayo ngayon. From Batasan. Yes. From Batasan To St. Ferdinand and St. Joseph's here to Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay nako, alam mo, is ang OFW, ang mga sektor na talaga unang-unang yumakap at tumanggap sa mga Duterte. Sila yung unang-unang sektor na united yung kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya napakalaki ng utang na loob namin sa VP, kami po ay nagpapasalamat sa panahon binigay mo sa lahat ng Yes, yes. Hindi po namin